Copper Flag sinagot na ang NBA team na gustong paglalaruan, Russell Westbrook naguguluhan na sa nangyayari sa Nuggets locker room, at Jimmy Butler nagalit sa trato ng mga referee kay Curry. Nagtapos ang freshman season ni Cooper Flag sa Final Four na malamang ay nagtatapos na rin sa kanyang college career. Noong linggo, natalo sina Flag at ang number 1 seed na Duke Blue Devils sa dramatikong laban kontra sa number 1 seed na Houston Cougars sa Final Four ng 2025 NCAA Tournament. Ngayon, malamang nasasali si Flag sa 2025 NBA Draft kung saan siya ay inaasahang magiging number 1 overall pick. Mukhang hawak na ng Duke ang panalo sa halos buong second half ng laro kung saan umabot pa sila sa 14 na puntos na kalamangan. Ngunit dahil sa ilang pagkakamali at mintis na shots, hindi nakapuntos ang Blue Devils sa huling minuto ng laro, kaya nakabawi ang Houston mula sa 6 na puntos na pagkakalamang. Isang araw bago ang laban sa Final Four, nakausap ni Flag ang media tungkol sa kanyang kinabukasan sa NBA. Bagamat tagahanga siya ng Boston Celtics mula pa noong lumaki siya sa Maine, wala siyang partikular na paboritong NBA team. Ayon sa ulat ni Adam Zagoria, sinabi ni Flag na ang madraft ng kahit anong team ay magiging isang biyaya. Isang biyaya para sa akin ang madraft ng kahit anong team sa NBA, sabi ni Flag. Pangarap ko talaga ang makapaglaro sa NBA. Mararamdaman kong ako'y tunay na pinagpala at pinarangalan na makapaglaro para sa kahit anong team. Dahil malamang na siya ang magiging number 1 overall pick, may 3 NBA teams na may pinakamataas na tsansa na makuha ang top pick, ang Utah Jazz, Charlotte Hornets at Washington Wizards. Sa kanyang posibleng huling laro para sa Duke, nagtala si Flag ng 27 puntos, 7 rebounds at 4 na assists. Namintis din niya ang isang crucial na tira na sana'y nagbigay ng lead sa huling 8 segundo at natawagan pa siya ng isang kaduda-dudang foul na nagbigay kay Houston ng 2 free throw at ang kalamangan. Ngayon, hinihintay na lamang natin ang opisyal na desisyon ni Flag tungkol sa NBA Draft, pero mukhang alam na natin ang kanyang sagot. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, hindi pa naman ganun katagal ng tila kontrolado ng Denver Nuggets ang isang top 3 na pwesto sa Western Conference standings. Ngunit dahil sa sunod-sunod na mabibigat na pagkatalo nitong nakaraang linggo, nanganganib na silang bumagsak hanggang sa play-in tournament picture. Lalong lumala ang sitwasyon matapos ang pagkatalo nila kontra Indiana Pacers ngayong araw na nagbaba sa kanilang record ngayong season. Ang magandang balita, natalo rin ang Golden State Warriors ngayong araw kaya nasa ika-4 na pwesto pa rin ang Nuggets sa ngayon. Pero tila may paparating na problema sa Denver lalo na't nasayang na naman ang isa na namang napakagandang performance ni Nikola Jokic na nagtala ng 41 punto, 15 rebound at 13 assist sa isa na namang pagkatalo. Hindi ko alam kung nararamdaman ba ng locker room ang urgency ng sitwasyon. Hindi ako sigurado, sabi ni Westbrook pagkatapos ng laro. Maaaring nagtatago lang si Westbrook sa kanyang sagot. Sanay na siyang maging tahimik kapag kaharap ang media at sa gitna ng 4-game losing streak ng Nuggets, mas gusto niyang panatilihing pribado ang mga usapan nila sa loob ng locker room. Mahirap ang mga nakaraang laro para sa Nuggets lalo na't wala si Jamal Murray pero sa kabutihang palad hindi pa ganoon kalaki ang nawala sa kanila. Gayunpaman, matitindi rin ang susunod na 3 laro nila. Makakalaban nila ang mga team na may ipinaglalaban pa, ang Sacramento Kings, Memphis Grizzlies at Houston Rockets. Bagamat posibleng locked na ang Rockets sa ikalawang pwesto pagdating ng kanilang laban. Ang laban ng Nuggets kontra Grizzlies ang pinakakritikal sa 3 dahil maaari itong magdesisyon kung diretsong makakapasok sila sa playoffs o mapipilitang dumaan sa play-in tournament. Sa 4 na sunod na talo ng Nuggets, may ilang mabibigat na pagkakamali si Russell Westbrook. 2 sa mga ito ay sa double overtime na pagkatalo sa Minnesota Timberwolves, isang mintis na madaling layup sa transition laban sa San Antonio Spurs na naging dahilan ng 4-point swing at ilang beses din siyang naligaw ng galaw sa pagkatalo nila sa Warriors. Pero muli, hindi pa huli ang lahat para sa Nuggets na bumangon. Basta't maayos nila ang huling 3 laro nila, malaki ang tsansa nilang makapasok pa rin sa playoffs at baka makuha pa nila ang home court advantage sa unang round. Sa huling balita, nanlamig ang Golden State Warriors sa kanilang huling laban kontra sa Houston Rockets kung saan sila ay natalo laban sa number 2 seed ng Western Conference.
Nagtapos dito ang kanilang 5 sunod na panalo kung saan si Stephen Curry ay tila hindi mapigilan ng kahit anong depensa. Ngunit naputol ang mainit na streak ni Curry nang mapigil siya ng Rockets sa 3 puntos lamang, ang kanyang pangalawang pinakamasamang performance ngayong season. Sa gitna ng paghihirap ni Curry sa laro, nagsalita ang bagong teammate niyang si Jimmy Butler matapos ang laro tungkol sa kakulangan ng foul calls para kay Curry, bagay na ayon sa kanya ay nakakagalit ngayong magka-team na sila. Mahusay ang ginawa nila. Kung ano man ang gusto mong itawag doon, kibit balikat, hindi ko na alam. Nakita ko na ang isang player na mas madalas ma-foul kaysa sa kanya. Para sa akin, nakakagulat. Parang ang hirap paniwalaan pero sanay na siya. Buong career niya ganito na pero nakahanap siya ng paraan. Paikot, palusot, kahit paano. Mahirap. Oo, mula nang dumating ako rito, nakita ko na yon. Hindi ko alam kung ilang taon na siya rito, 16? Sigurado akong ganito na ang trato sa kanya sa loob ng 16 na taon. Nakakagalit talaga, nakakampi ko na siya pero ganito pa rin ang trato sa kanya. Tinanong si Butler kung ang tinutukoy niya ay mga foul on the ball or off the ball bago niya tinapos ang usapan para makaiwas sa posibleng multa mula sa referees. Pareho, off the ball, tigilan nyo na ako, ayoko na pag-usapan to. Sa kasalukuyan, may average si Curry na 4 na free throw attempts per game na masasabi mong pangkaraniwan lang kung hindi man mas mababa, lalo na para sa isang player na mataas ang usage rate. Bagamat kilala siya sa perimeter play, mahusay din si Curry sa pag-atake at paggawa ng mga mahihirap na layup, ngunit kahit ganito, bihira siyang matawagan ng foul na pabor sa kanya. Karaniwan, hindi agad tumatawag ang mga NBA referees ng foul sa mga off-ball contact o sa mga 3-point attempts kaya hindi ito nakikinabang si Curry. Tinukoy ni Butler ang mga off-ball fouls sa panayam, lalo na't kilala si Curry sa mabilisang paglipat at paghahanap ng open shots sa labas ng arc kung saan madalas siyang banggain ng mga defender na sumusubok pigilan ng kanyang galaw o sirain ang timing niya. Ang kakulangan sa free throw attempts ay naging kakaibang katangian ng ilang NBA veterans. Si LeBron James na kahit nananatiling malakas sa loob at mas madalas na nagpo-post up mula nang makuha si Luka Doncic ay may average lamang na 4.7 free throws per game. Dahil sa kanilang superstar status, inaasahan sanang mas agresibo silang binabantayan, kaya nakakagulat na mababa ang kanilang free throw numbers. Tila mas pinapayagan na ngayon ng mga referees ang mas pisikal na depensa, isang senyales na unti-unti nang bumabagay ang officiating sa mas agresibong estilo ng playoff basketball. Hindi agad tinatawag ang mga contact, lalo na off the ball, kaya mas nahihirapan ang mga gaya ni Stephen Curry na makakuha ng mga foul calls. Hindi kailanman naging free throw magnet si Curry. Ngunit sa kabila ng kanyang husay at pagiging aktibo sa court, madalas siyang hindi nabibigyan ng tawag kahit halatang may contact. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang panawagan ni Jimmy Butler. Maaaring ito na ang magbukas ng pinto para sa mas seryosong pagtingin sa isyong matagal nang ipinaglalaban ng mga fans ng Warriors. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?